Ayun. Dahil sa kakasulsol ninyo yan, kaya nababasa nila yung mga comment section, sa kakasulsol siguro nailagay sa puso nila, kaya medyo nawalan sila ng gana. Kaya ayun nga, nangyari, nagiginto ngayon si Master Ramil. Hey guys, magandang araw sa inyong lahat, no? So ating bigyan pang pansin itong comment ni Ramjo, ito. Ito yung comment niya. So alam nyo ba na totoo itong sinasabi niya na dahil sa pagsusulsol ninyo, yung mga comment ninyo na wala sa ayos, yan ang nagiging dahilan kung bakit nag-iiba yung ihip ng hangin ng mga kasama niya. Totoo ito. Kasi nakikita ko rin talaga sa mga comment section na laging may nagsasabi nung nakaraan pa, nung sila Master Ramil pa, tsaka si Sidik, tsaka si Tata, yung kanyang kasama, yung sinasabihan nila, may magko-comment na sasabihin na hindi na si Ramjo sumasama, sila na lang nung yung nagbablog, hinahayaan na lang sila doon, umalis si Ramjo, nagpapahayahay na lang sa kanilang mga bahay. Alam nyo, kayo ang naging dahilan kung bakit nawawalan ng gana yung sinusuportahan ninyo na vlogger katulad ni Master Ramil. Tingnan nyo, nag-iba yung ihip ng hangin nila. Yung pagbablog, magkaiba po yung pagbablog sa nag-i-edit, sa totoo lang, no? Kung talagang gumagawa kayo ng content, kung isa kayong content creator, malalaman ninyo talaga kung ano ang pagkakaiba ng mga on-site, yung mga nandun sa site na nagbablog at saka doon sa i-edit. Alam mo ba ang ginagawa ng mag-i-edit? Ipapaliwanag ko lang sa inyo. Tagalog na po ito, hindi na po ito Bisaya, para maintindihan ninyo. Ang mag-i-edit kasi ganito ang ginagawa niyan. Kung ilang oras, halimbawa na lang, nakapag-record yung mga nagbablog, yung nasa on-site, yung mga nagbablog, yung pinaalis ni Ramjo, sila Tata, halimbawa, at saka si Master Ramil. Kasi kauli-hulihan, ang unang tumigil muna si Sidik. Kasi medyo may nararamdaman siya sa kanyang katawan na hindi na pwedeng isama sa vlog. So anong nangyayari, si Tata na lang at saka si Ramil yung nagbablog. Ngayon, pagtapos silang mag-vlog, pag uwi nila, ibibigay nila yung GoPro, saka yung tawag dito, memory doon kay Ramjo. So pagdating ni Ramjo, ang gagawin naman ni Ramjo, papanoorin niya yung lahat, simula sa umpisa hanggang sa dulo, kahit ilang oras yung vlog nila, guys, papanoorin niya yun. Hanggang halimbawa, kung 3 hours yung video nila na ginawa, 3 hours panonoorin ni Ramjo yun, tapos ikakat niya yun, yung mga hindi dapat ipakita, kasi hindi naman maiwasan na habang nagbablog kayo, may mga biruan, may mga salita na hindi dapat ipalabas sa YouTube. Kasi makaka-copyright yung maaring maka-copyright strike yung YouTube channel, no? May mga community kasi yan sa community maaring maka-copyright ang isang channel pagka merong mga hindi magagandang salita na naririnig doon, kasi merong nagre-review diyan sa YouTube na hindi nyo lang alam. Hindi alam ito ng mga basher. Ang alam lang nila, mag-bash lang sila na kung anong nakikita nila at napapasok sa isip nila, yun lang ang kanilang hindi na nila nilalawakan yung isip nila. Kaya hindi madali ang mag-i-edit, kasi titingnan mo yung medyo pangit, ikakat mo yun, tapos aalisin mo yun, tapos papatuloy ka naman manunood. Kung alin yung medyo maganda sa paningin mo, yung magandang i-upload, ikakat mo na naman yun, tapos patuloy ka na naman, putulin mo yung mga hindi magaganda. Akala ninyo inaabot yan, no? Inaabot yan ng ilang oras. Halimbawa na lang, magsisimula ka mag-i-edit ng hapon. Akala ninyo baka siguro mga alas 10 o alas 12 bago kayo makapag-save ng isang buong part 1. Ganun yun. Makapag-save na yung aabutin ka na ilang oras. Hindi basta-basta yun. Kasi pagtapos mong ma-edit lahat, na ikat mo na lahat ngayon, papanoorin mo ngayon ulit doon, simula umpisa. Kaya akala mo yung 30 minutes o 40 minutes na part 1 na yan, siguro ang pinakamahaba na oras ng vlog niya ni
Lalo na pag maraming nangyayari sa kanilang vlog. Maraming nangyayari, maraming halimbawa, hindi yung pag-vlog talaga tuloy-tuloy. Kasi ayan, katulad sa pamamana, halimbawa tuloy-tuloy ang kanilang paglalangoy-langoy, medyo hindi masyadong maraming ikakat. Pero yung halimbawa nangangapa, siyempre nangangapa yung mga exciting na part, yun yung hahanapin mo ngayon, yung i-upload mo para mainggan nyo yung mga manunood. Ganun po mag-i-edit, hindi yung basta-basta pagpasok doon sa pagpa-i-edit lang konti tapos na, bahala na kung anong laban nun. Hindi ganun. Sasalain mong maigi yung video para para maganda, presentable yung video ninyo, part 1, part 2, doon sa mga manonood. Kasi yun ang pinaka-highlight sa vlog, yung magiging satisfied yung mga nanonood. Hindi yung basa-basa ka lang mag-upload. Kaya hindi madali, guys, ang mag-edit. Minsan inaabot pa ng madaling araw ang pag-i-edit bago ka maka-upload. Mahina pa yung mahina pa yung internet mo sa pag-upload. Kaya yung mga nagsasabi na na walang ginagawa si Ramjo, naghihintay lamang ng pagdating nila Ramil o ni Tata noon. Kaya yung mga ginagawa ninyong gano'n na pangbabash, pinahihina ninyo ang loob ng mga kasama ni Ramjo. Tapos ngayon, tingnan nyo nangyari. Tingnan nyo. Example na lang ito. Huminto si Tata at si Ramil. Anong nangyari sa kanila ngayon? Yung kahuli-hulihang sahod yata ni Ramil nung nireveal ni Ramjo nung nakaraan, sumahod siya ng 28,000 kung hindi ako nagkakamali. 28,000 yung sinahod niya. Ngayon, huminto sila sa pagbablog, pinahinto muna sila ni Ramjo. Ayon mismo kay Ramjo kasi sabi niya, parang nakitaan niya na parang hindi na sila, parang wala na silang planong mag-vlog ng gumawa ng content. Kasi biruin mo ang usapan, magsisimula siyempre sila ng alas 7 kasi trabaho na rin yan kasi biruin mo 28,000 ang kikitain mo sa isang buwan, ayaw mo pa ba nun? Tapos ngayon magsisimula na kung anong oras na makakarating, tapos parang hindi na maganda halos panoorin, basta-basta na lang maka-vlog isang araw, hindi na nag-iisip kung anong magandang vlog na gagawin. So nakita ni Ramjo na parang nanawa na sila doon, parang may gusto silang gagawin na out sa vlog, ganun. So yun ang desisyon ni Ramjo, na pagpahingahin muna sila at hayaan muna silang gumawa kung ano yung gusto nilang gawin doon sa labas, ganun. So ayun, dahil sa kakasulsol ninyo yan, kaya nababasa nila yung mga comment section, sa kakasulsol siguro nailagay sa puso nila, kaya medyo nawalan sila ng gana. Kaya ayun nga nangyari, nagiginto ngayon si Master Ramil. Kumusta naman ang pagiginto ni Master Ramil? Araw-araw nandun sa sapa, nagpapala. Samantalang pagka nagbablog sila, may sponsor na pagkain. Tapos pagtapos silang mag-vlog, may kubkob sila, busog sila pagkatapos. Yun ang titingnan ninyo, na huwag kayong basta-basta maglabas ng mga salita na hindi magandang pakinggan, kasi kayo ang nagiging dahilan kung bakit nawawala ng gana yung mga pinapanood ninyo. Tapos ang akala naman ninyo apektado si Ramjo, hindi, kasi channel niya yan. Yung mga taong sinusulsulan ninyo, sila ngayon yung apektado. Bakit? Wala sila ngayong mapagkakakitaan. Tinan mo, tsambahan lang ang kita ni Master Ramil na pag kumita siya ng gold na malaki-laki. Tsambahan na, maka 1,000 ka, maka 3,000. Pagka marami ka makikita ang gold, ilang ramo yun, malaki na ang 3,000. Sila na mismo nagkwento nung nagpunta sila sa Katong, sila nagbablog sila na may kumikita ng 3,000, pero tsambahan kung makakita ng ganun, kasi hindi ganun karami yung gold dust nila. Anong sabi ni Master Ramil dito sa episode nung sinabi nung kumain sila ng manok, yung nagsabaw sila, sabi ni Master Ramil, babalik siya sa susunod na buwan, babalik siya sa pagbablog. So ngayon, yan ang iisipin ni Ramjo maigi, kung papayag ba siya na babalik pa si Master Ramil ngayon na medyo naumpisahan na nilang maganda yung takbo ng kanilang vlog kasama si Ivan at si Chano. Yan ang isipin ni Ramjo kung pababalikin ba niya. Kailangan niyang pag-isipan at desisyonan ng maayos yan, kasi nga katulad niyan, paalis-alis si Master Ramil, parang minsan nananawa sa vlog, minsan hindi
sinasabi ni Ramjo, hindi nga daw makontrol kung ano daw yung naisip ni Master Ramil, hindi na mapipigilan ni Ramjo kung naisip ganun. Sa ano, kung may sasabihin si Ramjo na ito yung gagawin natin ngayon, gwapo, para ano, parang minsan si Master Ramil daw ayaw kasi yung ano na lang daw gagawin. Parang si Master Ramil ang nasusunod. So, walang ano, parang walang magandang ano pagka ganun na alam mo yun, yung parang wala ngang gana sa pagbablog. Ngayon, naisipan na naman niyang bumalik kasi nga humina, mahina naman talaga yung gold kasi tsambahan nga lang talaga yun eh. Naisipan na naman niyang bumalik. Anong gagawin ngayon ni Ramjo dito kay Ivan sa kay Chano? Alam nyo, bilib ako sa hatian ni Ramjo ngayon sa sahod kasi ang nakikita ko dito ay ang sahuran nila ay 30, 40. So hindi na ano yan, hindi na ganun ka masasabi no. Laging ang iba kasi magsalita bakit hindi pantay-pantay? Siyempre natural. Minsan kay Ramjo nanggagaling lahat ng mga expenses. Lahat sa pagkain, no? Bigas. Pupunta si Chano doon saka si Ivan hindi naman nagdadala ng bigas. Sabi niyo, di ba sabi nila, pinapangutang nila yung kanilang mga recados, ganun. Normal sa vlog yan. Normal. Kaya kayo, kung magsasalita kayo, tinan nyo. Inaano nyo na naman ito, sinusulsulan na naman ninyo itong dalawa. Katulad ngayon, wala si Ramjo. Sinusulsulan ninyo na pinapabayaan sila, na sila lang ang nagbablog. Tapos ngayon, parang winawala ba ninyo yung pagsusumikap ng dalawa na parang sinasabi ninyo na parang walang kwenta si Ramjo kasi yung dalawa lang ngayon yung nagbablog. Wag ganun. Hindi niya mag-ano kasi kayo, hamon ko sa inyo, mag-YouTube muna kayo. Mag-YouTube kayo para maintindihan ninyo. Meron pa akong comment na nagsasabi ba't hindi na lang gagawa daw ng channel si Chano at saka si Ivan, sila na lang mag-vlog o di naman kaya si Master Ramil. Akala ba ninyo madali ang madali ang mag-vlog? Unang-una sa vlog pa lang, paggawa mo pa lang ng channel, kailangan mo yung 1,000 subscriber. Alam niyo kung gaano ilang araw mong, ilang buwan, hindi lang araw, ilang buwan mong hahanapin yung 1,000 subscribers na yan. Organic yan organic. Kahit nasabihin mong bibili ka ng subscriber sa iba, halimbawa, meron kasi nagbebenta niyan ng mga subscriber na automatic magsusubscribes doon kasi may mga account sila. Ganito, ganyan. Mga 100 subscriber papasok sa account mo. Babawasin ni YouTube yan, guys. Pagka nakita ni YouTube na spam subscriber ka. Halimbawa na lang, nag-subscribes diretso na wala man lang, hindi man lang nakitaan ni YouTube na history ng panonood. Tatanggalin niya ni YouTube. Mababawas sa subscriber mo yan. Tapos yung watch hour na 4,000 na watch hour, mahirap hanapin yun. 4,000 oras. Saan mo hanapin yung 4,000 oras na manunood sa iyo? Kahit sabihin na paulit-ulit kang, halimbawa, mayroon kang mga ilang subscriber. Mahirap pag YouTube, sabi ko sa inyo. Mahirap, kailangan yung mapuyat para magkaroon ka ng kabiilis. Kailangan mong sumali sa mga group ng mga wala silang Master Ramil yan, hindi nila. Kahit sabihin na lang natin na magkakaroon sila ng subscriber, halimbawa dahil merong dati nga sila kay Ramjo, magkaroon sila ng subscribers halimbawa, pero paano nila i-manage kung hindi nila alam paano simulan ang channel? Kaya malaking bagay na merong Ramjo sa kanila. Ang kanila na lang magsikap, tulungan nila si Ramjo kung paano pagandahin yung kanilang channel. Hindi yung mga iniisip ninyo, puro kayo puro sulsul. O ano nangyari na kay Tata ngayon? Kumusta naman si Tata? Kumusta naman na ngayon si Master Ramil? Yan ang sabi ko sa inyo. Nakakasulsul ninyo, nandun si Master Ramil nagpapala doon sa katong. Apakahirap nung magpala araw-araw, babad ka sa tubig. Tapos tsambahan na kung meron kang 1,000 isang araw, samantalang doon kay Ramjo sigurado na ang 20,000 pataas sa isang buwan. Automatic na yun, malinis na pera yun. O di ba? Dahil yan sa kakasulsul ninyo. Kaya na agree ako dito sa sinasabi ni Ramjo ito, agree ako dito.
Yan, kayo ang dahilan kung bakit nawalan ng pagkain yung mga vlogger at sinusuportahan ninyo.